Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit upang sila ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Hindi natin ang mga Diyos. Pwede ng Panginoon sa haling ito at kung isang pag-aaral ng mga salita. Magbayan mo kami palagi upang lumitaw ang katotohanan patungkol sa iyong kalooban at mga panukala upang kami naman ay magkaroon ng direksyon sa aming mga buhay, sa aming mga sarili, kung ano ang mga dapat namin gawin at makasunod sa iyong mga kalooban na ito. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasalamatan sa lahat ng biyayang pagpapala, sa lahat ng iyong kapahintulutan sa bawat isa sa amin. Na kung aming ang isipan ng mga bagay na ito ay nakikita namin ang lahat ayon sa iyo pagpapahintulot upang kami din naman ay magkaroon ng kasagaran ayon sa mga salita mo at mga tutunan namin ang mga bagay sa iyong mga pagpapahayag. Kaya o Diyos, manahan kang lagi sa bawat isa sa pamagitan ng isang Espiritu na magningas upang ito ang siya naming maging gabay sa lahat ng pagkakataon sa aming paglilingkod at sa pananampalataya. Purihin ka o Diyos, kumalatin ka na sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Revelation chapter 22 verse 12. Amen. Hindi ito sana yung introduction ko, verse. Yung ibang bahagi lang ng verse na ito kasama sa gusto kong i-share. Kaya lang binasa ko ng lahat. Binasa ko ng pababa. Maganda ang unawa. Ang ganda ng unawa. Narito ako'y madaling kumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen? Ang gusto na yan, napag-aralan natin yan. Paparito ang ating Panginoong Jesucristo upang bigyan ng gantimpala ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen? Kaya lahat ng ating mga pagpapagal, pagsisikap at sakripisyo sa ministeryo ng Panginoon ay mayroong reward sa Diyos. Amen? Lahat ito may reward sa Panginoon. Mayroon tayong tatanggapin na incentives patungkol sa mga ginawa natin. Amen? Kasi ang pagtawag, yung sinasabi ni Brother Joshua kanina, ang pagtawag ng Diyos sa atin, pag sumunod ka, tumanggap ka, mayroon ka na agad reward. Amen? Basta makatagal ka hanggang buong araw. Basta matapos mo hanggang sasabihin nung may-ari, tapos na. Amen? Okay, yun nga, may naunang tinawag, may tinawag sa kalagitnaan, may tinawag sa bandang huli. Lahat yun, pare-pareho ang tatanggapin. Amen? Which is,
ang inaasahan natin na buhay na walang hanggan. Lahat yun. Amen? Dahil nga lang sa ating mga gawa, may masipag, may sinasabi silang masilip, may ano pa ba? Amen? Iba-iba tayo ng gawa eh. Amen? Iba-iba tayo ng pagkatawag, iba-iba tayo ng gawa. Ngunit sa isang ministeryo, ang tumugon sa pagtawag na yon, automatic, mayroong reward sa Diyos. Pero, mayroong iba-ibang trabaho tayo. Mayroon tayong iba't ibang ministeryo na ginagampanan sa gawain ng Panginoon. Amen? At yun yung incentives na sinasabi kong tatanggapin natin sa Diyos. Dala niya ang gantimpala at ibibigay niya ang kagantihan sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen? Ayon sa kanyang gawa. Kaya magsikap tayo mga kapatid na gumawa sa ubusan ng Panginoon para magkaroon din naman tayo ng insentibo sa Panginoon sa kanyang pagbarito. Amen? Isa na sa incentive ng Diyos na ibibigay niya ay ang makapasok ka sa bayan. Amen? Kasi pwedeng hindi ka makapasok sa bayan, pero ligtas ka. Pwede yun, Brother Joseph, di ba? Pwedeng hindi ka makapasok sa bayan, pero ligtas ka. Amen? Yun nga lang, napakahirap ang pagdaraan mo. Amen? Parang isang mayaman na papasok sa butas ng karayom. Ganun kahirap. Sinabi naman ng Biblia yun, di ba? Mahirap ang isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Parang isang kamilyo pala. Ano sabi niya doon? Parang isang kamilyo na papasok sa butas ng karayom. Ganun ba yung pagkakasabi doon? Amen? Buti pa yung kamilyo makakapasok. Mayroong brand tayo ng sinulit na kamol, di ba? Pwede. Pwede. No, kidding aside. Ganon kahirap ang magtagumpay na hindi ka tatanggap ng insentibo na papayagan ka ng Diyos na pumasok sa kanyang bayan. Ganon kahirap. Ganon kahirap. Sabi nga ng Biblia, gaano pa kahirap? Iwan mo ang pamilya mo kung hindi siya sasama, iwan mo anak mo kung hindi siya sasama, iwan mo bahay mo kung hindi mo naibenta, iwan mo lahat yan para sumunod sa Panginoon. Di ba? Ganun kahirap. At ano ang tatanggapin mong insentibo sa Diyos? Well, let's say reward na rin. Kasi, don't get me wrong, reward, lahat tayo tatanggap. Amen? Makapasok ka man doon sa buhay, sa bayan, or hindi, pwede kang maligtas. Ang makapasok sa bayan na tatanggap ng insentibo ng Diyos, purihin ng Panginoon. Ligtas ka. Amen? Ligtas ka. Pinayagan ka ng Diyos. Nasa Diyos din kasi ang napahintulutan sa bayan na yun. Nalaman natin mamaya. Nasa Diyos ang kapahintulutan. Pag hindi ka papayagan ng Diyos, patay ka. Pag hindi ka papayagan ng Diyos, wala. Amen. Nasa Diyos ang kapahintulutan. Kung hindi ka pinayagan ng Diyos doon, pwede kang maligtas. Yun nga lang, ganon kahirap. Amen. Parang isang mayaman na hinalintulad sa isang kamelyo, mas malaki pa yung kamelyo kaysa sa tao eh. Napapasok sa butas ng karayom. Ganon kahirap. Dahil parang sinasabi ng Diyos, imposibleng mabuhay. Amen? Imposibleng mabuhay. Ganon ang pinapahayag. Pero, pwede kang maligtas. Bakit? Hindi mo ipinagkano mo ang iyong mga kapatid. Hindi mo itinakwil ang iyong pananampalataya.
Amen? Pinanghawakan mo ang patutuo ni Kristo hanggang sa kamatayan. Ganon kahirap. Amen? At sana hindi ka madatnan ng panahon na yon na nagugutom at namamatay dahil sa gutom. Napakahirap mag-survive pag gutom. Pag kumakalap talaga sigura, tapos ang hirap isipin. Ang hirap isipin. Kaya mas mainam na sa atin na makatanggap tayo ng insentibo sa Diyos na ibigay niya sa atin ang kapahintulutan makapasok sa bayan. Diretso natin, 13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Sinabi yan, ang Diyos yan. Pero nagsabi si Kristo. Nagsabi si Kristo. 14. Wala. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Saan yan? Pagkabuhay ng maguli? Sino bang may karapatan kumain ng punong kahoy ng buhay? Kailan yan ibibigay? 22, nasa 22 din naman yan, di ba? At makapasok sa bayan. Kita nyo? Ito ang isa sa mga nararapat nating gawin. Maghugas ng ating katwiran, magtuwid ng ating katwiran, maghugas ng ating damit, ituwid natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Yung tema kanina, nililinis ng Diyos ang kanyang bayan upang kanyang maging sariling pag-aari. Amen? Naramdaman niyo na ba ang prosesong ito ng Diyos sa inyo? Nililinis kayo ng Diyos? Maraming pamamaraan ng Diyos. Siguro, yung mga kahirapan sa buhay, isa mo, para dumayin ka lagi sa Panginoon. Para masanay ka sa, maging bihasa ka sa kahirapan. Nakasulat naman yung sa banyo, nakasulatan. Bihasa sa kahirapan at maging madali mong mapagtagumpayan ng mga bagay na kahirapang darating. Amen? Isa pa, na dahil sa ang naging bunga ng iyong kahirapan ay lalong-lalo na kung ito ay dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Amen? Bakit? Marami kang isinuko para lang masunod mo ang kalooban ng Diyos. Ang Israel, gano'n ang Diyos sa kanila. Kaya gusto ng Diyos, masunod mo ang kanyang salita, masunod mo ang tagubilin ng Diyos, at magawa mo ang kanyang kalooban. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? Ito ang gusto ng Diyos. Nangusap ang Diyos sa Israel. Sinuway siya ng mga Israelitas. Anong ginawa ng Diyos? Nagalit ang Diyos sa kanila. Nagalit ang Diyos sa kanila. So ano ang marapat sa atin? Malaman natin ang salita ng Diyos, ang tagubilin ng Diyos, at masunod natin ang salita ng Diyos. Upang ano? Hariin tayo ng Diyos na maging bayang malinis. Amen? Naghuhugas ng kanilang damit. Naghuhugas palagi. Naghuhugas. At upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Buhay, hindi ito sila yung mga nabuhay na maguli. Amen? Ito yung mga binigyan ng Diyos ng karapatan. Sinasabi ko sa inyo yung insentibo na ano? Makapasok sila sa bayan. Amen? Kaya, sige, dali na natin.
So, makapasok sila sa pamamagitan ng pintuan. Pahihintulutan sila ng Diyos na makarating sa bayan. Sapagkat sa mga pag-aaral natin sa banal na kasulatan, nasaliksik naman na natin sa ibang mga talata na ililigaw ng Diyos ang hindi karapat-dapat. Hindi ahayaan ng Diyos ang hindi karapat-dapat sa lugar na yun. Amen? At sinasabi rin ito ni Pastor Efren doon sa mga taga-road, hindi porke nandito na kayo, ay karapat-dapat na kayo. Nakasang sinasabi ni Pastor Efren yun. Dahil nasa paglilinis pa ang iglesia. Nililinis ng Diyos ang iglesia. Pagin siya, nakikita niyo. Mayroon pa mga hindi magtatagumpay sa mga nandun. Sinasabi niya, huwag kayong pakakasiguro. Amen? Kaya nga, sabi niya, mas lalong kahirapan ang dinadanas nyo, mas lalo kayong masaya sa Panginoon, sapagkat ito ang paglilinis ng Diyos sa inyo at ito ang pagsubok ng Diyos sa inyo. Amen? Kung nakaranas kayo ng paghihirap dahil sinunod nyo ang salita ng Diyos, mapalad. 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 Amen? Mapalad. Ngayon, tayong wala pa ron. Pakiramdaman natin ang ating sarili. Anong paglilinis ng Diyos ang nasa saan o ang pinagdadaanan natin ngayon sa atin? Amen? Nililinis na ba kayo ng Diyos? Sinusubok ba kayo ng Diyos? Isa sa mga pamamaraan ng Diyos sa paglilinis, sa pagsubok. Amen? Pero ang napakabisang paglilinis ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Pagsubok, sige, given na yan. Sinasanay ka ng Diyos. Pero ang pinakamabisang para malinis ka ng Diyos, linisin ka ng Diyos, ay ang kanyang salita. Kaya, lagi nating unawain, lagi nating pag-aralan, lagi nating itindihin ang salita ng Diyos at sundin ang mga salitang ito. Verse 11. Kita nyo? Pahintulutan ka ng Diyos makapasok sa bayan sa pamagitan ng pintuan. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Sa huling panahon, ito ang magaganap. Ang mga hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos, patuloy sila sa gawang sanlibutan. Amen. Mas lalo pang mas lalo pa silang malayang gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat wala silang pangunawa, wala silang pakialam. Amen. Pero sabi niya rito, ang matuwid ay magpakatuwid pa. Bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang kalooban ng Diyos. Alam mo ang ginagawa ng Diyos. Na nililinis niya ang iglesia, kaya dapat kang sumabay na maging malinis at magtuwid ng iyong sarili. Amen? Kasama sa paglilinis na, o kasama sa qualification ng Diyos na maghugas ka ng damit, linisin mo ang iyong sarili. Yung wala kang yung payapa ka sa isip mo. Pag-ibig ang ipaiirang mo. Wala kang iniisip na anumang sama ng loob sa kapatid. Wala kang iniisip na masama sa kapatid. Amen? Kasi nga, meron yung aral na few men left.
Diba? Ang mga aral na few mental. Nilitiran ng iba. Kakaunti na lang daw ang matitirang lalaki. Kaya sabi ng iba, pag-aagawan ng mga babae ang lalaki. Sabi na iba, kunti na lang daw lalaki. Kaya pag-aagawan na ng mga babae ang mga lalaki, kahit bakit. Wala silang magagawa. Pag-aagawan daw ng mga babae ang lalaki. Kasi kukunti na lang. Amen? Eh yung iba, nag-iisip. Nag-isip ng iba, advantage sa mga lalaki. Pwede na raw siya mag-asawa ng marami. Ito pa, yung iba, pumipili na ng listahan kung sino yung mga lalaki. Which is, sabi ni Pastor Efrain, ang nag-iisip ng ganyang bagay, baka hindi papayagan ng Diyos. Kita nyo, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, hindi ka na papayagan ng Diyos. Doon sa bayan na inihahanda. Ganun ang paglilinis ng Diyos sa atin. Amen? Pwede nga siguro mangyari yun. Pwede. Pero huwag mong pangunahan ang mangyayari. Huwag mong pangunahan ang Biblia. Mag-isip ka ng masama. Pumili ka na ng listahan. Naglagay ka na ng listahan. Tapos pumiliin mo kung sino. Pag-iisip na ng hindi maganda sa kapwa. Sabi ni Pastor Efrain, hindi sila papayagan ng Diyos. Amen? Kasi mayroong rumors na gano'n. Lumalabas doon. Pwede daw. Sabi ng Diyos, sabi huwag kang mag-isip ng masama. Kung hindi malinis ang puso mo, ang isip mo, baka hindi ka rin karapat-dapat. Sabi na, ano kang nawalan? Yung pinili mo, nawala. So, tayong mag-isip ng anuman, ng hindi maganda, ng hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Amen. Ito nangyari yun. Kasi sinabi ng Biblia, talagang few and left. But, hayaan na lang natin ang panahon ang magsasalita. Amen. Kung ano ang pwede mangyari. Kasi nagbibigay ng dahilan sa iba para mag-isip ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa katuwiran ng Panginoon. Ang pagpapakalinis ng sarili, pagpagbala sa sarili, ang dapat gawin natin ayon sa salita ng Diyos upang tanggapin tayo ng Panginoon doon sa bayan. Amen. Nagtatatag ba ang Diyos ng bayan? Marami ng passages sa Bible. Amen. Yung binasa kanina, 2:14 ng Titus, ito, Revelation 22. Amen. Marami pa sa Old Testament, Isaiah 60 verse 22. Ganun natin. Maraming bayan. Ang muti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Okay. Okay. Ang maliit ay magiging matibay na bansa. Amen? Anong bansa ba ang walang national hymn? National anthem. Kaya sabi ko, yan, simulan na natin pag-isipan. Kasa-Diyos ko ito, minsan dito kay Pastor Efrain, kay Pastor Jofty. Papunta tayo. Kailangan natin ng magandang hymn. Akong Panginoon, ang sabi niya, ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Pag panahon na, papangyarihin na ng Diyos ng madali. Amen? Ang sila, kailan pa lang sa dyan? 6 years, 7 years. Amen? Pero ano na, yung ibang mga, yung Vice Mayor na raw mismo nagsasabi, bumukod na kayo, magsarili na kayo para maging barangay. Kasi nga, sityo ang sidar ngayon, sityo. Kaya sandaling panahon, sityo na agad ang sidar doon.
Sila nagsasuggest, sumiwalay na kayo. Bumuo na kayo ng barangay. Sila na mismo. Maging yung kapitan doon. Sabi niya, ang dami niyo na, umiwalay na kayo, sakit na kayo sa ulo. Sakit na sa ulo ang sinaryan doon. Kasi nga, sa dami ng tao, siguro hindi sana yung kapitan. Magsarili na kayo. Ayaw na niya. Gumawa na kayo ng sarili yung barangay. Amen. So, ganun tayo in-establish ng Diyos. Sakit na talaga ng ulo yung mga sinaryan doon. Maya tawag ko kapitan. Maya tawag ko kapitan. Amen. Kaya tayo in-establish ng Diyos. Amen. Sabi niya, papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Sabi ng Biblia, ang Israel, nung in-establish siya ng Diyos, matagal na panahon. Amen. Matagal na panahon. Tinawag niya si Abraham. Sumunod si Isaac. Ilang taon yun? Pagkatapos si Isaac, nanganak pa ulit. Sino? Sino anak ni Isaac? Ha? Si Abraham, anak niya si Ismael. Abraham, Ismael. Tapos, si Isaac. Sumunod, anak ni Isaac, si... Yung panganay, isaw muna. Isaw muna. Ilang taon yun? Tapos, si Jacob. Ilang taon ulit yun? At tagal ng panahon bago na-establish ang Israel. Lumaki pa ito si Jacob. Lumaki pa. Tapos, parang nakipag-usap ang anghel ng Diyos kay Jacob. Nakipag-wrestling pa siya. Dinakma niya sa ano bang sabi ng Biblia doon? Saan niya dinakma? Pigi. Hindi nakaalis yung anghel. Sabi niya ni Jacob, basbasan mo ako ngayon. Walang nagawa yung anghel, hindi ka makapalag. Sabi niya, hindi ka na tatawagin sa Jacob, ikaw na ay tatawagin Israel. Sa panahon na yun, hindi pa rin na-establish ang Israel. Bakit? Wala. Naglaboy pa ulit si Jacob. Nag-asawa pa ulit. Nag-asawa ng 2. 7 years kay Leah sana. Pero paano ba? Si Raquel ba o si Leah? Basta, napangasawa niya. Gusto niya yung mas bata. Binigay nung Laban ba yun? Laban. Binigay ni Laban yung mas matanda. Sabi niya, hindi yan yung gusto ko, yung mas bata. Tradisyon sa kanila, mas matanda kailangan mag-asawa. Naglingkod ulit ng 7 taon para doon sa mas bata. Binigay na sa kanya, naging 2 asawa niya. Pwede pala sabay yun. Wala pang 10 utos nun, kaya pwede pa. Diba? Wala pa 10 utos nun, nawag kayong mga luya, pwede pa. Okay, so dumating ang mga sunod-sunod na mangyayari. Nagkanak. Nagkaingitan pa nga yung 2. Eh, binigay yung kanilang mga yaya. Diba? Nagkaingitan yung 2. Binigay yung kanilang mga yaya. Nagkaanak din si Jacob doon sa mga yaya. Ilang panahon yun? Ilang taon? Hindi pa siya na-establish bilang bayan. Hindi pa, matagal. Okay? Ito na. Nagkaanak na si Jacob. Israel na ang tawag sa kanya, pero hindi pa rin siya naging bayan. Nagkaanak siya ng 12 ng mga babae. At ito na. Ibinenta si Jose. Nagkaroon ng gutom sa buong bansa. Hindi pa bayan ng Israel doon. Hindi pa bayan ng Israel. Ano? Lahi pa lang. Angkan pa lang. Sa kanya nga nagsimula eh. Anak niya. Wala pa siyang mga anak-anak. Wala pa siyang mga apo ng mga panahon na yun. Amen? Wala pa. Sa tagal ng panahon bago na-establish ang Israel. Umalis sila doon sa lugar na yon, sa Kanaan, papuntang Ehipto. Hindi pa sila tinatawag na bayang Israel. Lahi pa lang. Lahi ng Israel. Kasi sila palang pamilya. Okay. Naitawid sila, nagtagumpay sila,
naligtas sila sa gutom at doon sila sa Egypto. Ano nangyari? 430 years bago dumami sila. Doon sila dumami sa Egypto. Hindi pa sila bayan nun. Kasi nga, nasa ilalim sila ng pagkalipin. Hindi pa sila bayan. Kaya nga sabi ng Diyos, pagkakataon na para kayo ay maging bayan ayon sa pagtawag ng Diyos sa kanila. Ano ang ginawa ng Diyos? Aalisin ko kayo sa bansa ng Egypto. At ibibigay ko kayo sa isang dako. Tema ko yun dito. Kaya nang mawala tayo. Sige. Ibibigay niya. May isang dako kasi. Talagang Biblia, ang sabi rin mismo, na ibibigay sa kanila ng Diyos isang dako. Nandito. Okay, 2 Samuel. 2 Samuel chapter 7 verse 10. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan na Israel. Kanya, isang dako rin ng Israel. At aking itatatag sila upang sila'y magsitahan sa kanilang sariling dako. Kasi nga, nasa pagkaalipin sila, hindi kanilang lugar yun. Dinala sila ng Diyos sa isang lugar para sa kanila. Amen. Para i-establish sila ng Diyos doon na maging bayan. At huwag nang mabago pa, nipipigatin pa man nila ang mga anak ng kasamaan na gaya ng una. Amen? So pinaghandaan, hindi naman ipinaghanda. Dati lang nandun yung lugar na yun. Talagang para sa kanila na, kasi kay Jacob pala, tinulugan niya na yun, hindigaan niya na yung lugar na yun. At ang sabi pa nga sa history, yung lugar na yun at hinigaan ni Jacob, kung saan nakipag-usap sa kanya ang anghel, naglagay siya ng dambana. Yung lugar na yun na hinigaan niya ay isa sa pilar ng Temple of Jerusalem. Doon din. Amen? Kasi Abraham galing din doon. Hanggang doon sila dinadala ng Espiritu. Sabi nila, ang Moriah. Ang Moriah ay yun din, yung templo ng Jerusalem. That's the history. Amen? So, inalis sila ng Diyos para dalhin sila sa kanilang sariling lugar, sa kanilang sariling dako, at doon sila establish ng Diyos na maging bayan. Amen. Noong nakarating na sila doon, hindi pa rin sila naging bayan. Bakit? Labanan pa na matindi. May mga nauna na sa lugar na doon. Ayan, labanan. Sakupan. Amen? Hanggang sa nakapwesto na sila doon. Ayun na, nagsisimula na sila matanyag bilang bayan. Nung nakapwesto na sila doon. Amen? Hanggang sa mayroon pang mga bayan, nag-expand sila ngayon. Kaso may mga tao pa rin, may mga iba-ibang lahi. Labanan. Labanan. Hanggang sa Palestinians talaga ang pinakamatindi nilang kalaban. Hanggang sa ngayon, Palestinian, pinakamatindi nilang kalaban. So gano'n ang nangyari. Expansion sila, labanan. Ito nga, gera pa rin hanggang sa ngayon. So gano'n sila in-establish ng Diyos. Hindi pa gano'n katagal ang Israel na naging bayan. Pero sa atin, sabi ng Diyos, sabi niya, ang maliit ay magiging isang bansa. Akong Panginoon ay gagawin ko madali. Minamadali na ng Diyos para sa atin. Pero ang Israel, napakatagal ng panahon. Ilang taon? 430 years in captivity. Amen? Pagkalipin. Tapos ilang panahon pa na pinanganak si Jacob hanggang nag-asawa, hanggang sa maalipin sila. Plus yun, halos siguro more or less 800 years bago na-establish na bayan ng Israel. Tayo 7 years pa lang. Ang ginagawa ng Diyos na madali.
Tama ba o hindi? Kasi ang madali na ang panahon. Ginagawa na ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya kayo, madaliin nyo na rin. Okay, kung hindi nyo kaya talaga pagawa ng bahay doon, sarili nyo na lang muna. Magpakalinis kayo sa inyong sarili, magpakabanal kayo sa inyong sarili. Hugasan ninyo ang inyong mga damit. Amen. Ipamuhay natin ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. Kasi yung karapat-dapat ka, dinadali ka ng Panginoon. Kaalisin ng Diyos yung may pahi doon, hindi karapat-dapat. Ikaw, ipapalit. Maraming pamamaraan ng Diyos. Diba? Ito na lang. Sabi ko lang yun, pero umali mo. May mga nandun na, maging si Pastor Fred, hindi niya sinasabi 100%. Yung mga nandun na, ay mananatilit talaga. Amen. Amen. Mananatilit talaga. Nawala tayo sa pagtuturo. Pero, ito. 1 Peter chapter 2, verse 9. Natapag kayo isang lahing hirap, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyo ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilan-gilalas na kaliwanagan. Okay, isang lahing hirang. Ang paghirang ng Diyos ay maraming hindi madali sa Diyos na humirang. Kailangan scrutinize ng Diyos, pinipili ng Diyos na mabuti. Amen? Kung sino ang nararapat. Okay. It's a lahing hirang. Panghawakan natin yan, ha? Lahing hirang. Isang makaharing pagkasaserdote. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ang pagkasaserdote ay nasa lahi ng Levites. Nakasulat yan sa Isaiah chapter 66:21. At sa kanila rin naman nakukuha ng mga pinaka-saserdote at mga pinaka-Levita. Okay? Sabi ng Panginoon. Okay, ano ba ang trabaho ng saserdote? Sila yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Kasi sila yung nakakapasok doon sa Holy of Holies. Amen. Isa pa, ang saserdote ang nagbabahagi ng tipan. Sila yung nagbabasa ng tipan para basahin sa kapulungan, sa lahat. Levita, they were the musicians, they were the singers. Bata pa lang, tinitrain na sila. Amen. Ayun, they are the public ministry. Yung mga namamahala sa music, sa awit, sa pulpito, may pag-asa. Pero ang pinaka-criteria, malinis siya. Maging malinis. Maging malinis siya. Amen. Doon tayo pupunta talaga sa pagpapakalinis, pagpapakabanal. Amen. Yun ang pinaka-criteria. Marunong ka umawit, hindi ka lang malinis sa harap ng Diyos. Hindi ka nahayaan sa bayang banal. Sabihin mo na sa inyo, bayang banal. Hindi ka nahayaan sa bayang banal. Okay? 22. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa ay na aking nilikhain ay mananatili sa harap ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Okay. Anong lahi? Lahing hirang. Lahing hirang. Lahing hirang. Lahing hirang. Okay.
Ilagay nyo sa isip nyo to, lahing hirang, holy nation, bayang banal. Yung pagkasaserdote, nakuha na natin, sapat kang makapagturo, sapat kang makapagministeryo. Isa sa mga qualification. Balikan natin yung 1 Peter 2:9. Okay. Bansang banal, lahing hirang, bansang banal, holy nation, ang tawag dyan. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kanina, para mapasok ka sa bayang pag-aaring sarili ng Diyos, kailangan malinis. Malinis. Malinis ang puso, malinis ang isip, malinis ang kaisipan para sa iba. Walang anumang makikitang bahid sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya anuman yung mga pagsubok sa iyo, masaya sila doon, sige, bahala sila. Basta ikaw, ang isipin mo ay maging malinis ka sa harap ng Diyos. Amen? Maging malinis tayo sa harap ng Diyos. Okay. At tapusin na natin. Isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, ito yung sapat makapagturo. Bansang banal, okay, holy, lahing hirang, pinili nung una hanggang sa establish ng Diyos ang pagkasaserdote at tawagin silang bansang banal na siyang pag-aari ng sarili ng Diyos. Okay. Abraham. Ito. Sige. Ako ng konti doon sa tulig ko. Hindi mawala. Ezra chapter 9 verse 2. Ezra chapter 9 verse 2. Sapagkat kinuha nila ang kanilang mga anak na babae sa ganang kanilang sarili at sa kanilang mga anak na lalaki na anupat. Ang banal na binhi ay nahalo sa mga bayan ng mga lupain. Oo, ang kamay ng mga prinsipe at ng mga pinuno ay naging puno ng pagsalangsang na ito. Ano napansin niyo dyan? Amen? Sa pagtatag niya ng bansang Israel, ng bayang Israel, tinawag niya silang banal na binhi. Tinawag niya silang banal na binhi. Kaya sabi ko sa inyo kanina, isa-isip niyo lagi, lahing hirang at bansang banal. Amen? Kaya yung bayang itatatag ng Diyos ay banal. Ang karapat-dapat doon ay banal. Walang dungis. Kaya, examine ourselves. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Amen?
siyasatin natin ang ating mga sarili. Kung karapat-dapat tayong dalhin ng Diyos sa lugar na ito. Amen? At ito pa, kung may establish tayo ng Diyos sa panahon na yon at araw na yon, ibibilang din tayo ng Diyos na banal na binhi. Okay? Galatians 3:20. 23 mga. Five. Ang sino bang ibinigay si Kristo ay 3:27. 3:27. Thank you. Ayan, sapagkat ang lahat sa inyo ay baptisman ni Kristo, 28. Walang magiging Hudyo o Grego, walang magiging Atipid, Manayaman, walang magiging lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Jesus, kay Kristo Jesus, 29. Meron pa ba? At kung kayo kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham. Ito na yung pangako ng Diyos kay Abraham. Nadami ang kanyang angkan, nadami ang kanyang lipi, nadami ang kanyang binhi. Ang binhi ni Abraham ay galing sa Diyos. So they call it Holy Seed. Banal na binhi. Amen. Sinabasa natin kanina sa Isra 9:2. Ang Israel ay tinawag na banal na binhi. Amen. Sapagkat galing sila kay Israel, galing sila kay Isaac, galing sila kay Abraham. Ang itatatag ba ng Diyos na magiging bayan ay pwedeng tawaging banal na binhi? Genealogy, hindi. Bakit? Ang Pilipino tayo, hindi naman tayo Israelitas. Wala tayong kaugnayan sa Israel. Wala tayong kaugnayan kay Isaac. Wala tayong kaugnayan kay Abraham. Amen? Pero, sa talatang ito, ay pwede tayong tawaging banal na binhi. May kaugnayan na tayo kay Abraham. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Wala tayong kakwenta-kwenta dati, pero ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo karapat-dapat na tawaging bansang banal. Maging sa pagkasaserdote, maging sa lahing hiram, hindi tayo, wala tayo doon. Amen? Ito pa, banal na binhi. Hindi tayo karapat-dapat doon. Amen? Pero sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayong na karapatan. Amen? So, ang itatatag ng Diyos na bayan, amen, ay pagdadaluyan ng banal na binhi. Amen? At ang banal na binhing dumatalo nito ay hindi sa pagiging lahi. Sa ano? Sa pagkirang ng Diyos. Kasi kung lahi, halo-halo na. Halo-halo na. Halo-halo na tayo. Amen. Kaya ang paghirang ng Diyos sa atin ay ang pagtatag ng Diyos sa atin o karapatan natin sa banal na binhi
ay sa paghirang ng Diyos. Kabuuan na bilang iglesia at bilang bayan ng Diyos. Ano ang binhing ipopropagate natin? Binhing Aguilar? Pwede naman, matatangkad. Hindi. Hindi rin. Hindi yun ang pinangahawakan natin. Ang pinangahawakan natin ay yung binhing dinala sa atin ng Diyos. Amen? Na ano? Anong ipopropagate natin na binhi? Ano ang ikakalat natin na binhi? Ang Ebanghelyo ng Diyos. Amen? Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos. Anong Ebanghelyo? Tuturo natin sa kanila na may isang Diyos, Gospel of one God. Tuturo natin sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ituturo natin sa kanila na nagtakda ang Diyos ng Ebanghelyo ng paghahanda para sa kaligtasan. Ebanghelyo ng isang dako. Kaya, ngayon nga, pinag-aaralan din natin isang dako ng Israel. Amen? Nabasa natin sa Biblia. May isang dako ang Israel na itinatag ng Diyos. Tayo rin, ituturo din natin sa kanila, may isang dako na ibinigay ang Diyos para sa kanyang bayang banal. Para sa kanyang bansang banal. And all of this will be written in the book of remembrance. At babasahin ito ng mga susunod na henerasyon. Bansang banal sa pamagitan ng binhing banal. Amen. Kaya nga, ito ngayon, napaka-applicable sa atin yung aral na huwag kayong makipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya. Sapagkat ganun din ang iniutos ng Diyos sa mga Israelitas. Huwag kayong mag-aasawa ng ibang lahi. Para hindi madungisan ang banal na binhi. Huwag kayong may pag-asawa sa mga hindi kapananampalataya. Utos ito ngayon ng Biblia sa atin. Kung tinatanggap ninyo na tayo ay binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Ano ang binhi magdudungi sa atin? Siyempre, ibang pananampalataya. Binhi ng sanlibutan. Itong mga bagay nito. Pero kung kaisa natin sa pananampalataya, ito ang nararapat para sa atin. Amen? Ito ang nararapat para sa atin. Kilalanin ninyo ang inyong sarili. Tanggap ko ba ang aral ng isang Diyos? Tanggap ko ba ang aral ng paghahanda? Tanggap ko ba ang aral ng isang dako? Tanggap ko ba ang aral ng ito? That what makes you a Sidario? That what makes you a Sidario. Tanggapin mo ang aral na ipinahayag ng Diyos. Ang Ebanghelyo na ipinahayag sa pamagitan ng banal na kasulatan. Diyan kaya tatawagin Sidarian. Ang Sidarian ay nasa pananampalataya ayon sa Ebanghelyo sa banal na kasulatan. Kung di mo tinatanggap ang mga bagay na ito, hindi ka Sidarian kahit ng dulo. Ang kagandahan sa mga nandun na, yung mga dating naguguluhan sa aral, sa patuloy na pakikinig nila doon, malinaw na. Yan ang kagandahan ng mga nandun na. Yung dating malabo sa kanila ngayon, luminaw na. Lagi ba naman natuturuan, lagi ba naman nakakapakinig? May noon, workers meeting Lunes,
General gathering, pangkalahatan, Miyerkules, Biyernes, Linggo. And nadagdagan, Martes, volunteer workers meeting. Words of God pa rin pag-usapan doon. Tsaka Huwebes. Maliban doon, may mga volunteerism pang nangyayari. Ang pinag-uusapan pa rin doon bago magsimula. Words of God. Paano hindi ka maniniwala? Talagang laging nandoon ang salita ng Diyos na pinahayag at ipinangarap. And that makes what makes you a holy saint. Amen. Ang sampalatayanan ang mga pahayag na ito mula sa banal na kasulatan. Ang Sidarian ay hindi sa pagiging lugar na nandun ka na. Ang Sidarian ay ang paniniwala sa kung ano ang pinapahayag ng Espiritu sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo sa kapanahon. Amen. Yun ang pagiging Sidarian. Kaya kung naunawaan nyo ang mga bagay na yun, qualified kayo na maging Sidarian. Amen. Ito. Kasi kung naunawaan mo ang mga bagay na aral ng Diyos, qualified ka doon para ikaw naman ay makapagturo sa mga susunod na henerasyon. So, tayo salamat natin sa Diyos. Tayo ay dinadaluyan ng banal na Biblia. Ayan. At ang banal na Biblia na ito ay panatilihin nating malinis, dalisay, at banal. Amen. Yeah. Tanggapin natin ito siyang salita ng Diyos para sa mga isa. Kaya tayo ba yung magsita yung makit? Salamat po sa Diyos. Salamat sa iyo. Sa lahat ng mga bagay ngayong ipinapahayag sa Panginoon, dinadala mo kami sa mga ganitong pag-aaral upang maunawaan namin sa aming mga sarili kung paano mo kami itinatatag at kung paano mo kami hinirang na sa mga bagay na ito kami, O Diyos, ay hindi nakapagmapuri sa aming mga sarili, kundi bagkus ikaw ang aming pinasasalamatan, O Diyos, at pinupuri sa lahat ng mga bagay na ito. Hindi kami karapat-dapat sa mga ganitong pagdaloy, ganitong mga pagtawag at mga paghirang mo, O Diyos. Ngunit pinadali mo sa amin ng iyong biyaya. Masumpong kami ng biyaya sa iyong harapan. At nawa, Panginoon, masumpungan mo kami na sa aming mga sarili na patuloy kaming naguhugas ng aming mga katawan. Na naguhugas kami, Panginoon, ng patuloy ng aming mga sarili sa bawat araw
upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagtawag. Upang maging karapat-dapat kami, O Diyos, sa paghirang mo. Nawa may pamuhay namin ang bawat pagtuturo na iyong ginagawa, upang kami man maging sapat, makapagturo at handang makapagturo. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga sarili ay maging karapat-dapat at maging malinis sa iyong harapan. Ito kami, Panginoon, siyasatin mo kami. Magpapakadalisay, magpapakabanal, magpakatuwid, magpakalinis, upang kahabagan mo kami, O Diyos, at bigyan mo kami ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at sa bayan na iyong itatatag sa pamagitan ng pintuan. Panginoong Jesus, salamat po sa pangunawang iyong patuloy na pinalilinaw, sapagkat nalalaman namin kung ano ang mga bagay na aming panghahawakan. Pagyamanin mo ang patuloy sa amin ng iyong mga salita sa karunungan at kaalaman. At kami sa aming mga pagkipag-ugnayan sa iyo ay makarinig kami o makaramdam kami ng iyong pagbabahagi. Maunawaan namin sa aming mga sarili na paano mo kami nililinis, paano mo kami dinadalisan. Oh God, upang kami ay makatawag sa iyo ng malaya at nakapagbigay sa iyo ng mga nagdungay. Dalangin namin sa iyong harapan. Kapatid natin si Jehovah, ang ba ng kanyang mga pinagdadaanan na ito. Diyos, lalahanin mo ang pagtatapat ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama siya sa agang manalangin at sa kanilang mga panalangin. Pagkaloob mo nawa ang isang pampalubag loob na makasama pa nila, O Diyos, ang kanilang mahal sa buhay. Ganun din sa Winilo. Alam mo, Diyos, ang kanilang puso at isipan na sa ngayon ay tumutulog sila sa iyo. Lalahanin mo rin sila sa kanilang mga pagpapagal sa iyong gawa. Iyong habag at biyaya ay lumaroy sa sagana gawa. At masiyasat nila ang kanilang mga sarili at sila ay makapaghingi pa ng tawag. At sa ganun, pakinggan mo ang kanilang mga daig. Maranasan nawa nila ng iyong biyaya ay nagdudugtong sa kanila ng buhay upang sila ay magkaroon pa ng paglapit sa iyo at maintindihan nila na ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng mga bagay na ito. Mayroon sa kanilang mga pagdating sa iyo, pagkaloob nawa ang pinakamainaw na sagot para sa kanila ayon sa iyong biyaya at pagpapala. Lord, itulog ko sa iyo ang kabuuan, Panginoon, ng kawan na ito. We are a part of the Sidarian. Ano man ang kanilang pananampalataya, siya naming pananampalataya. Nakikisa kami, O Diyos. Ano man ang kanilang mga programa. Kaya, Panginoon, kapagtibayin mo ang bawat isa sa amin, na maunawaan namin ang lahat ng mga bagay na aming pinagdadaanan ay bahagi ng iyong paglilinis at pagtutuwid sa bawat isa. Bahagi, Panginoon, na sinasanay mo kami
sa mga kahirapan. Bahagi, Panginoon, na sinisiyasat mo ang aming mga gawa at ang aming pananampalataya. Pumunawa namin ito, Diyos. Hindi kami magkakasala laban sa iyo. Ibagkus, kung ipa, pagsusumikap na magtagumpay sa anumang paraan ayon sa iyong biyaya. Salamat po, Diyos, sa iyong kagandahan loob sa pangalan ng Jesus. Amen. Na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang Diyos, sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanyanawa ang kalawalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.